So bali ito may inaayos tayo ngayon ano, isang Makita inverter wheeling machine, 300 amperes. So may power, walang output. At ang naging problema ay itong kanyang IGBT pumutok ano, ayan. Kita nyo naman yung crack. So itong isa ay open. So kung mapapansin nyo, yung ilaw na kulay green, so palatandaan yan mga idolo na mayroong signal galing sa ating PWM IC, no? Galing sa control card. So ngayon, ang gagawin na lang natin ano ay i-check natin itong kanyang PCB board, yung terminal na paglalagyan ng IGBT, yung gate at saka emitter. Check natin gamit yung ating analog multitester ano. Yung analog kasi mas sensitive kapag sa AC voltage ano. Kahit mababang voltahe ay nadidetect niya agad no. Compare mo doon sa digital. So ngayon i-test natin gate at saka emitter ano. At yung multitester ilagay lamang po natin sa 50 BEC. Ayan. At sa pagsukat naman ng voltage, dapat ay masukat po tayo na more or less 10 BEC voltage. Tapos dapat pantay magkabila ang IGBT ano, sa kanyang gate at saka emitter. At pansin nyo banda po rito ay wala tayong nasusukat na AC voltage ano. Ayan, 0. So lipat natin doon sa kabilang IGBT no. So dito sa kabila, check natin. Ayan, meron tayong nasusukat ano. So hindi pantay. So kapag ganyan mga idol, huwag nyo lagyan ng IGBT. Tiyak na masisira lang agad yung bagong IGBT na ilalagay nyo ano. So ang dapat nyo gawin, i-check nyo muna yung mga pisa dito na maliliit no. At ayan, kitang-kita yung SMD resistor ay sunog. At yung katabi na diode no, yung dalawang diode, bawat isang IGBT ay may tig-isang diode. So yan. So check din natin yan no. At dito din sa kabila. So bali tigda dalawang resistor bawat IGBT at isang diode. So yan po ang dapat natin na i-check ano. Pero sa ganitong senaryo na kitang-kita natin ano na sunog na yung resistor, so mas maganda na palitan na natin lahat no, yung apat na resistor at saka yung diode no, para sigurado po tayo. Maliit lang naman ang halaga niyan kaysa masabugan po tayo ng IGBT. So magka-backjump pa tayo. At para hindi po tayo mahirapan sa pagpalit ng mga pyesa, kailangan natin tanggalin yung kanyang pinaka-main PCB board no. At balito po pala yung pyesa na pinalitan natin. So ayan, i-zoom in lang po natin. So kita nyo, bawat IGBT mayroong tigda dalawang resistor. Ayan, at isang diode. So yan lang po yung pinalitan natin. At yung correction ng capacitor no, ay hindi na natin yan pinalitan. So yung tigda dalawang resistor lang. So ang value niya no, 22 at saka 10 ohms na resistor. At ngayon dahil napalitan na natin lahat ano, ay ititest natin ulit no, yung kanyang gate at saka emitter. So gamit pa rin yung ating analog multitester ano. So ayan. Check natin. So same pa rin ano, naka-range tayo sa 50 BEC voltage. At ayan, kita nyo pumalo ano yung ating analog. So sa kabila check natin. So at ayan, pumalo din. At pantay na po sila mga idol nasa 8 BEC voltage no. At kahit baliktarin pa yung disprad ano, dahil BEC voltage same pa rin yung masusukat po natin. Ayan. Same pa rin. At dito sa kabila, same pa rin yung voltage. So check din natin yung common drain ng 4688 MOSFET IC ano. Ayan, sa common drain ng dalawang 4688 MOSFET IC mayroon ding 8 BEC voltage. So kapag ganyan ang masusukat nyo ay pwede nyo nang lagyan ng IGBT. So set na po yung IGBT no. At ang ipapalit po natin IGBT ay ito. So mas maganda mataas yung specs na ipapalit po natin ano. So ayan, tingnan natin. Ang number po nito ay 50T65 ano. So ibig sabihin na 50 ampere 650 volts. Dahil mataas yung specs nito mga idol, kaya halos lahat ng mga inverter wheeling machine na inaayos ko, ito yung ginagamit ko. So bali kung gusto nyong bumili nito mga idol ay maglagay lamang po ako ng link sa mismong video po na ito kung saan po ito nabibili ano. So ayan, ang original po nito no na IGBT ito, yung number po nito ay tingnan natin ano. Ayan. Kita nyo 40T60 no. Ibig sabihin 40 ampere 600 volts lang. So mas mataas yung ipapalit po natin no dahil 50 amperes 650 volts.
At kapag nagpalit kayo ng IGBT, mas maganda nang maglagay din kayo nito, no? Ayan, thermal paste. Dagdag tibay din ito sa mga IGBT, no? Kaya pati ito ilagay ko na lang doon sa link para kung sakaling bumili kayo nito, hindi na kayo mahirapan. So, bali ayan, titestingin na po natin yung output. Kita nyo, mayroon ng 58.8 BDC. So, okay na po ito, ano. So, ngayon ay titest na po natin, no. Try po natin kung makakalusaw po ba ito ng rad. At ayan, nandito na po. Maraming salamat at paalam.